maagapan yon bago magtuloy-tuloy yung application niya? Wala pong nabanggit kahapon si French Ambassador patungkol po dyan. At kaya yung mga ibang nag-speculate at nagbibigay ng kanilang mga opinyon na bakit hindi nagbibigay ng pahayag ang palasyo. Oh, bakit nga? Yun po ang polisiya Wow. ng France at ng bansang Czech Republic. Nag-meeting kayo kahapon? May pinakita ba kayong ebidensya? Nagsasabi na malamang na may tinatago ang gobyerno ng mga informasyon. Wala po. But there's Sinungaling. from the president na puspusan talaga yung paggawa ng paraan. Kasi nga po, yun ang Diba? Kaya nga. worry rin ng iba ng publiko is yung mawala ng visa rin yung red notice. Yes, una po niya nakausap si French Ambassador at sinabi po niya na ang bungad po ng Pangulo ay patungkol sa estado ni Zaldico na isang fugitive na dapat na merong panugutan sa ating bansa kung siya man po ay masasabing guilty dahil sa ngayon ay wala naman pong judgment patungkol sa kanyang kaso. So naintindihan po ni French Ambassador at sabi niya po na naiintindihan niya at alam niya na pugante, fugitive itong si Mr. Zaldico at kinakailangan may harapin na accountability. But as far as she is concerned, sinabi po niya na wala siyang maibibigay na impormasyon hanggat hindi siya authorized to say something about that. Shifting lang po to one last topic on the House Justice Panel finding probable cause kay Vice President to impeach Vice President Sara Duterte. Ano po ang pananaw ng palasyo dito sa development na to? And during the hearing yesterday, naungkat din po yung threats sa buhay ni President Marcos and the First Lady, kung saan sinabi ng NBI na posibleng miyembro ng Armed Forces of the Philippines yung isa sa mga kinausap ni VP Sara to assassinate the President. So meron po bang gagawing check ang Pangulo sa AFP? Wag na yan. Anyway, tignan natin yung interview dito kay Bernadette Herrera na DDS na ata to. Panoorin natin. Anong komento mo sa impeachment? Expected naman po yun mula umpisa. Tataka nga ako ba't pinahaba pa nila eh. So that is something that Kaya ba't pinahaba nyo pa? I really don't know why it has to go through that. Dahil first time lang mang nangyari to na may in form, may in substance, may in ground, tas probable cause. That has never happened in the history of Congress. This is the first time that we're dealing with this. So I don't know kung bakit pa, but everybody knows naman yung body language pa lang ng lahat kung ano na ang patutunguhan nito. So the question is, yung 106 signatures na lang sa plenary vote. So yun na lang hihintayin natin. But Okay. you as a former congresswoman and kasamahan ninyo yung mga bumoto, kumbinsido ho ba kayo sa mga kanilang ipresentang ebidensya, sa kanilang mga pagsasalaysay, presentasyon, may mga talumpati pa, kumbinsido ba kayo? Oh, kasi pag iniisip ko, if evidences are really strong, then we didn't really need to go through with this circus. I mean, dito Exactly. sa nangyari sa Justice Committee. Kasi i-transmit mo na, confident ka na i-transmit, di ba? If you're really confident Confident sila. Transmit mo na. dun sa strength of evidences that were forwarded or what that was submitted to the Committee on Justice. So, hindi ko alam, ano bang nililigawan ba nila yung publiko para maniwala sa impeachment? Nililigawan ba nila yung mga kapwa namin mambabatas? Kaya nila ito ginagawa? Nililigawan ba nila yung senators? I really don't know. Pero at the same time, syempre parang naano rin ako na baka siguro kulang pa sa substance talaga yung impeachment complaint kung bakit pinahaba. But I'm just saying na if talagang convinced sila siguro as to how heavy it is, it shouldn't have taken that long to transmit it to the Senate. Kaya nga eh. Ma'am Bernadette, Totoo yan. earlier this month, you said in some interviews sa media that you are convinced na magkakaroon po ng challenge. Hindi po, I think, ang sabi niyo po ay mahihirapan po to gather the 1/3 vote of the Congress sa plenary. Do you still feel the same way at this very moment after the unanimous decision from the Committee on Justice ng House? Like I said, marami naman sa nakakausap ko sa Kongreso are hoping na hindi ito dadating sa plenary. Marami naman dyan. Oo. Siguro kung own free will nila, mahihirapan. Pero of course, if there's pressure, then that's a different That pressure is money.
scenario altogether. Kung sila-sila din lang at walang offer, walang pera, mahirapan talaga sila. Pero dahil may ganyan, So, syempre, lahat naman yan, katulad nung nangyari before, are always all afraid of the consequences of not doing this. Kaya nga ako sabi ko sa kanila, sana they vote on their own conscience at yung tingin nilang tama. Not because they're afraid of budgets, they're afraid of consequences. Kasi at the end of the day, we are legislators. Wala dapat nagko-control sa ating pag-iisip kung di yung constituents na pinaglilingkuran natin. Because naniniwala ako, if they consult their constituencies and show the public their constituencies as to the situation, at kung makikinig sila sa constituencies nila, palagi ko magiging conscience vote siya. So I'm still hoping na sana maging conscience vote siya. Okay. May mabigat na binitawan si Congressman Egay Erice. He used the word incentivize. Pag napag-google ako kanina para sa eksaktong synonyms ng incentivize, it means reward. In Tagalog, pabuya. Yun ho ang kanyang sinasabi na may binitawan pa nga siya na kanya umusad at pumirma una pa lamang yung unang impeachment complaint na hindi natuloy because they are being incentivized. alam mo, Ka Henry, mangyayari din yan sa Senado. Lalong-lalo na ang Senate President ay si Soto. Kayo ho ba'y na-incentivize din? Ngayon, speaking about Soto, no? Kasi kalalabas nung decision ng Korte Suprema dito sa Fort With. Malala natin nung kay Senate President Chis Escudero, talagang yung fourth week niya, yung decision ng Korte Suprema, same doon sa sinabi or stand ni Chis Escudero during that time. At a certain time, specific time, ganun. Hindi yung urgent, ngayon na, agad-agad. O ngayon, ang tanong natin kay Soto ngayon, kasi alam natin, ang stand ni Soto during na Senate President si Chis Escudero, agad-agad. So ngayon, very big question na. Kasi ang sabi ni Soto, bago pa naglabas ng decision ng Korte Suprema, ang sabi ni Soto, sa aking pamumuno, agad-agad yan, sabi niya. Pero may decision ng Korte Suprema, yun yung bantayan natin, kung susuwayin ba niya ang decision ng pinakamataas na korte sa Pilipinas. Anong naging... Kasi 'di ba nung kahapon natakot yung mga buhaya na buksan yung box, yung green box. Natakot din sila. Ano nangyari? Bakit mayroong ganong no less than Congressman Egay Erice ang nagsabi nito? Kung matatandaan po ninyo yung last Congress na nagkaroon ng impeachment complaint, marami doon ang nagsabi ng mga mabatas na pumirma sila dahil natakot sila na ma-zero ang budget ng kanilang distrito, ma-zero yung kanilang tulong, ma-zero yung mga AIX, tupad at MAIP na binibigay sa mga tao. And palagi ko, yun dun siguro nang gagaling. Ako, sa personal na experience ko, I did not sign the impeachment. At dahil nga doon, di ba, isa ako sa hindi nakatanggap sa break bonus namin. Lahat ng aming MAIP, AIX, tupad, lahat yan, walang, hindi na-release. Hindi namin... Currently si Bong Suntay, doon sa recent na interview niya, sinabi niya na marami daw lumapit sa kanya kasi dati, okay naman yung budget. Maraming lumapit sa kanya. Yung programa ni Bong Suntay dati, tuloy-tuloy, pero ngayon stop na. Kaya maraming lumapit sa kanya, nagtatanong bakit wala na raw silang natatanggap. Kasi nakita nyo kung saan ang stand ni Bong Suntay ngayon. May napakinabangan. I guess, it's a consequence of not signing the impeachment. So yun siguro yung sinasabi niya, there may be no expressed incentive, but probably because of the experience last Congress, then it might be a possibility also. Kasi kung nangyari sa aming mga hindi pumirma noon, baka mangyari ulit sa mga hindi pumirma ngayon. Tapos ngayon, ang dami pang FLRs. Parang buong DPWH ay naka-FLR ngayon. Grabe. So, yan ang isang tanong kung nakabase ba ang release ng pondong ito. Depende sa kung ano ang desisyon. I'm praying and hoping that under the leadership of Speaker D, this will not happen. Total, lahat naman talaga ngayon naka-FLR, which is against the GAA yan. Kung titignan mo ang provision ng GAA, hindi, ang buong GAA is supposed to be asaro
It's a released document already. Ang pwede lang i-FLR ay lump sum appropriations or those with conditions. So kung titingnan talaga natin, this should have been released already kasi we're already in April, May na bukas. So I'm hoping that with the leadership of Speaker D and the Majority Leader Sandro Marcos, sana hindi naman nila gawing FLR sa mga hindi pumirma at magiging release sa mga pumirma. Huwag naman sana ganon kasi it would destroy the integrity of the House of Anong wag naman sana nangyayari na Representatives. And sana rin, hindi ipitin yung AIX, yung MAIP, yung TUPAD, kasi ang nakikinabang dito yung mga taong bayan, hindi naman po kami. And the infrastructure projects, ang nakikinabang dito yung mga distrito at mga lugar kung saan namin nilagay ang mga wish list ng ating mga local government units. Ma'am, partner, with your indulgence lang, kasi yung FLR, para lang ma-educate natin yung ating mga kababayan. What is FLR at bakit po ito, nabanggit nyo na yung DPWH, bakit may kinalaman ng mga congressman? Anong connection ng for late release yata, kung di ako nagkakamali ng FLR, bakit hindi ba kung pondo ito ng gobyerno para sa proyekto ng gobyerno, dapat diretso ito sa line man? Kasi nga po, syempre, bawat distrito, di ba? Bawat distrito, nung ginawa natin yung budget, remember, kaming mga congressman, we have nothing to do with the implementation. Pero, sinusulatan kami ng mga LGUs, kaya kami representatives Kami ang nagre-request sa DPWH kung ano ang mga dapat at kailangan ng mga mayors, ng mga vice mayors, dun sa kanilang mga distrito. They write to us at dumadaan ito. Grabe yung ginagawa nila sa budget natin, no? Habang busy sila sa impeachment, wini-weaponize nila yung impeachment, ginagamit yung impeachment para mahawakan itong mga congressman. Mahawakan nila gamit ang budget na pera ng taong bayan. Taong bayan, hirap na hirap. Ito, weaponize nila pera ng taong bayan para magamit nila sa impeachment votes. Kawawa talaga, no? Grabe. I mean, first time in the Philippine politics history na ganito ang nangyayari. Government units, those are the allocable. The non-allocable are DPWH initiated projects. So syempre sa allocable, dahil ni-request yun ng mga LGUs at dahil pumayag yan at nalagay sa NEP, kahit papano, ako, pag meron akong wish list at pumasok, syempre gusto ko i-follow up kung magagawa yun dahil yun ang pinakiusap ko sa DPWH para mapakinabangan ng local government unit. So pag in-FLR mo yun, hindi siya popondohan ng gobyerno, then hindi magagawa yung project, pero nandoon siya sa NEP. At yun yung isang questionable doon dahil pumasok na siya sa NEP. Tapos dumaan siya sa HGAB, pumasok siya sa Senate, lumabas siya sa BICAM, lumabas siya sa GAA, pero i-FLR mo, if for later release, why? Okay, partner. Wala naman dapat ngang kinalaman ang congressman doon. Diba? So, kahit dapat, kung anong boto ng congressman, dapat the project should continue. Dahil like you said, ang makikinabang ang constituents, not the congressman. So, the project must proceed. Okay. Congresswoman Herrera, ma'am, meron din po kasing mga, sabihin na natin, witnesses or resource persons na during the hearing, na may mga nababanggit po sila na mga posible po, na sabihin na natin, mga ilang mga mambabatas na sabit sa mga corruption charges, mga cases po na ganun. At syempre, nadudungisan po ang kredibilidad ng House. Ano po ang reaksyon nyo dito? And given nga po na umuusad na po itong impeachment Sistema na nila yan VP Sara. So, paano nyo po mapoprotektahan yung integridad naman po ng mga mambabatas po natin? Kaya nga ang sinasabi ko, why are we afraid to showcase kung ano yung insertions na binibigay nyo or amendments nyo to the GAA? Dapat hindi ka takot, dapat ipagmalaki natin kung ano yung hiningi nating idagdag or i-amend doon kasi pinaghirapan natin yan Kung walang kalokohan, bakit ka matatakot aminin kung ano yung nilagay mo? Ako, I'm very proud. Pag meron ako napakiusap sa DPWH, uy, napakiusap ko to, naipasok natin to. Uy, nakapag-amend ako ng special provision. Diba? Kasi by the mere fact that you don't want to be transparent about it, talagang masisira ang integrity ng House. Kaya it's better to always be transparent so that our integrity will never be in question. Pag pinag-usapan yung mga issue na yan, then let's tackle it head on.
Katulad ito, bakit hindi namin dinidiscuss yung maraming issue na hinahanap ng tao? Itong flood control mess na to, we never discussed it in Congress. Itong 18 Marines, we never discussed this in Congress. Diba? Parang normally naman yan, pag hindi ka guilty Pero pag mga vloggers na sabi nila fake news, ayan, pasabi na nila yan pag hindi pupunta, may ano na, sa patawag mo, may contempt order na. pagalitan mo. But why aren't we doing that in the House of Representatives? Opo. Alright, FLR, pero yung mga So, tumaan na yan sa RDC eh. And as soon as the and credibility of course the committee and the entire House of Representatives, you being the spokesperson at meron pa kayong kinatawan ngayon sa Kongreso, nasasaktan ba kayo doon sa mga, of course, yan naman Mga ho buhaya. yung open secret at talagang maingay sa social media na bakit ang ingay nitong mga ito sa confidential funds, intelligence funds, sa SALIN ni BP Sara, pero yung kanilang SALIN, yung kanilang Ayaw eh. pagkakasangkot Ayaw ilabas yung kanila. pera doon sa kanilang pagkakasangkot doon sa yung mga allocable and non-allocable, bakit tahimik? Kayo ba'y nasasaktan bilang nagbahagi rin ng institusyon dito sa mga ganitong klase po ng obserbasyon? Siyempre po nasasaktan because I was part of the institution. At like ko naman sinasabi, sana yung hinihingi natin, tayong nangunguna, tayong unang gumagawa. Diba? Kasi we all know, kung ang tagal, lahat kami nasa politics. Alam naming lahat kung anong nangyayari. So sana yung totoo lang ang ating ginagawa. At sana yung Wala na. Embedded na yun sa sistema nila eh. Impeachment, hearings, yan, quadcom na ganyan. Nasa embedded na yun eh. Parang, alam mo yun, basta merong ganito, hawakan na nila yan. Kaya yun ang masaklap. Diba? Tapos yung presidente ninyo, ito lang ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon. Lagi kong sinasabi, laki ako Ganito lang ang maging present sa mga engagement na ganito. Pamimigay ng ayun may tulog pa. Pamimigay ng bigas, yan na lang ba ang legasiya mo? Pwede kang magbigay ng bigas, pero hindi mo kailangan nandyan. Kasi parang ikaw mismo ang lumalabag doon sa anti-EPAL law. Hindi mo kailangan nandyan na alam mo yun. Ano yun? Mamigay ka ng bigas, kailangan ko mag-antay dyan. Makinig sa boring mong speech, ganun. Para lang makatanggap ng 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. At kung ilan lang mabibigyan, 1,000 katao. Ilan ba yung tao dyan? Milyon. So, yan na lamang ang kanyang iniiwang legasiya. Ilang tao lang mabibigyan dyan. Tapos sa huli, sasabihin niya, ang aking pangarap na pagkaalis ko bilang presidente ay matupad na sa aking pag-alis ay wala na ang taong gutom. Walang yan na leche na. Leche, yan lang. Walang taong gutom, 10 kilong bigas, 1,000 tao. Ilan ba ang tao sa buong Pilipinas? Ano pinagsasabi mo dyan? Tulog din mga tulog. Hindi ka pa naliligo. Tignan mo yung buhok mo, hindi ka nagsha-shampoo. Anyway, madako naman tayo dito sa exclusive interview ni Attorney Michael Powa. Nasa ating linya na si dating DepEd Undersecretary at ngayon ay spokesperson ng defense team ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan, si Attorney Maga po. Attorney po, sir. Ayan, Yusek. Bakit hindi po ni minsan ay sumipot ang VP Sara sa mga pagdinig ng House Justice Committee, sir? Opo, Lakay, kasi meron talaga tayong objection doon sa naging mga proceedings or nature ng mga proceedings sa kinoconduct dyan. Yan nga po yung naging sanhi. Kaya tayo nag-file ng petisyon sa Korte Suprema questioning yung proceedings dahil sa aming pananaw ay hindi na po saklaw ng initiation ng impeachment ang nangyayari or kahit ihanlin tulad nila sa preliminary investigation. Ang pananaw kasi natin venturing into trial na po kasi
klase yung mga nagaganap dyan na sa Kaya tingin nga. namin ay dapat sa Senado na ginagawa at hindi dito sa Committee on Justice. So paano nyo tutugunan o pinaghandaan itong resulta ng report ng hearing ng Justice Committee, Attorney Powa, sir? Sabi, Opo. meron na pong probable cause against VP. Opo, sa atin naman po, nasabi natin sa statement natin kahapon na hindi naman natin na ikinagulat, no, based on the directions being taken by the committee na magiging ganyan talaga yung resulta. So, syempre po, ang mangyayari pa naman po ay magkakaroon ng committee report sa pagkakaintindi ko at iaakyat pa yan sa plenary, no, for yung 1/3 vote na kinakailangan para matransmit yung articles of impeachment Hindi sa na lang Senado. sila bumoto at i-transmit na ora mismo ngayon na para ma-forthwith ni Soto, di ba? So, abangan lang po natin yung mga magiging developments, although Ang hindi dami nilang mga drama. namin wini-waive yung objections namin dahil nga meron tayong petition before the Supreme Court. So, hintayin din natin yon. Pero kung ano man ang mangyari, handa naman po ang defense team ng ating Vice Presidente. Hindi lang para depensahan siya, pero para maipakita rin sa ating mga kababayan na walang basihan yung mga binabatong aligasyon laban sa kanya. Attorney, Sister El po ito, nabanggit nyo nga po na hindi umattend dito sa Justice Committee dahil kumbaga ine-expect na natin yung magiging result. Pero once po na matransmit dyan po sa Senado ang dahil nyo po bang Articles of impeachment. articles of impeachment, once na matransmit, attend po ba ang Vice Presidente? Hindi po matutulad dito sa nangyari sa House Justice Committee? Well, definitely we will participate in the proceedings. No? Yung ngayon, yung Hindi niya kailangan mag-attend, sa totoo lang. presence mismo ng Vice Presidente, it will depend kasi kung kinakailangan na nandun siya, depending kung yung incident for the day o yung trial date kailangan nandun siya. So those things are ano naman po, no. Nakikita naman natin hindi naman araw-araw na trial kailangan nandun ang respondent. So pero sa atin definitely kung umakyat to sa Senate, we will participate, no, without waiving syempre yung aming paring aming objections dito sa nangyari kung paano nagsimula. Yan na nakakatawa eh. Sa Senado, hindi naman obliged talaga na magpakita or mag-present si VP doon. Tapos sa House, na hindi naman impeachment proper, gusto lang nila pahiyain, gusto nila umattend si VP Sara. Harapin mo, ganun sila. Kahit nga sa Senate trial hindi siya obliged kung tutuusin. Itong articles of impeachment, kumbaga kung paano yung proceedings ito sa Committee on Justice. Okay. Sa attorney, sino po ang members ng defense panel? Kayo ba ang Opo. lead? Hindi actually we're working with group of lawyers po kami. We're working with one another, led by of course Fortuna Narvasa and Salazar na law office, no, and then yung law office ko rin po Himala Vertusio, but I'm the one who's entering my appearance. And then meron din po kami sila Attorney Ralph Podota and Attorney Mark Vinluan. So, kaya po medyo may misconception na ang dami-daming abogado. Hindi naman po lahat yan ay kumbaga, hindi lahat yan in-engage individually, no? Yeah. It's just that, syempre, mga law firms po to working with one another, led, of course, by Fortuna Narvasa Salazar. Pero kumbaga sino ang istarang dyan? Yung mga nakikipagdebate, nag-cross-examine katulad ni impeachment ni Erap noon. Si Attorney Fortune ba ang ano dyan? Well, spread out po kami. Lahat po kami magkakaroon ng participation May sa kanya-kanya trial, role. no? Oo. Kasi talagang team effort po ito. Ayan. Alam po nyo, Attorney Powa, sir, ayan, confident ba kayo na ma-absolto ang VP Sara sa Senado? Dahil ngayon pa lamang sinasabi na mahihirapan ang na ma-convict ang VP Sara sa Senado dahil sa dami ng mga support ng Vice Presidente sa Senado. Well, yun po kasi I think lakay nang gagaling yan dun sa yung mga nagbibilang ng numero based on political alliances, etc. Yes, sir. No? Sa atin naman, sa legal, we don't really want to go into the political kasi that's beyond our control Anong makokontrol lang po namin ay yung mga ebidensyang iprepresenta namin, the way we cross-examine, yung ebidensya ng prosecution. So, dyan po confident tayo na talagang mapapatunayan natin na wala namang pagkakasalang ating Vice Presidente. Specifically, yung mga impeachable offenses
offenses, no? Wala namang ganun. So, dyan, confident po tayo. Siyempre, we are hopeful that the senators will of course vote based on the evidence. And yan naman po, we have to give our senators the benefit of the doubt pagdating sa mga bagay na yan. Ayan na, sinasabi na matibay na pong ebidensya, Attorney Powa. Ayan na, si Congresswoman Laila de Lima, yung threat ng Vice Presidente sa Pangulong Marcos at First Lady at Speaker Martin. Opo, syempre po, naintindihan naman natin yung pinanggagalingan ni Representative Laila de Lima. Nirespeto po natin ang kanyang opinion at ang kanyang posisyon. Pero syempre, ibang posisyon ng defense. No? Ganyan naman po talaga sa litigation. So sa amin naman po, ang aming pananaw, wala pong, dyan po sa mga allegations sila, wala pong matibay na ebidensya at papapatunayan po natin na yun nga po, no, na walang basehan yung mga aligasyon. Bakit hindi yung pinagsasalita si VP Sara? Strategy Hindi ba naman yan? po hindi natin siya pinagsasalita. Siyempre sa legal matter, kaya nga niya kaya siya kumuha ng mga abogado para Mismo. kami po yung magsalita. Sa pool. But si VP naman po, as you can see, kahit na may mga ganitong impeachment proceedings laban sa kanya, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho niya. Dahil di naman trabaho ang unahin nyo. pwedeng tumigil ang trabaho niya bilang Vice Pinapasahod kayo ng taong bayan. Presidente dahil lang may mga ganitong impeachment proceedings laban sa kanya. Attorney, ang binabanggit kahapon dahil nga nasa isang exhibit ang Vice Presidente, ang binabanggit po sa House Justice Committee ay malinaw na binabaliwala daw ng paikalawang Pangulo itong kanyang impeachment. We disagree po, no? Itong impeachment, kaya nga siya nagbuo ng legal team to defend hers because alam niyang seryoso to at gusto niya talagang ipakita sa taong bayan na wala siyang pagkakasala. Ngayon naman po, pagdating po sa pag hindi attend sa committee, I think we've been consistent. It's because we have serious constitutional objections doon sa mga ginaganap sa committee, doon sa the way na nakakalap yung mga allegedly mga pieces. Tingnan nyo pa lang sa botohan. Tingnan nyo pa lang sa members ng committee. Sila lang. Lahat yung pabor. Bakit hindi nila in-include yung mga possible allies ng Vice President? Samantalang sila dang magkakasama sila dyan. 53 votes, 36 votes out of 0. Hindi membro si Marcoleta. Wala si Bong Suntay. Wala yung iba. Ay, napaka-unfair naman po dyan. So talagang sila din lang yan. Lahat ng mga nandyan nakatanggap. Of evidence. So ang VP naman po, hindi ko nga maintindihan, wala naman pong masama sa ginawa niya dahil yung ginawa naman po niya kahapon ay parte ng kanyang trabaho bilang Vice Presidente. Hindi po pwede tumigil ang trabaho ng Vice Presidente dahil lang po may mga ganitong aligasyon laban sa kanya. Attorney Powa, sir, maraming salamat sa paliwanag. Thank you and good morning. Thank you, Attorney. Maraming salamat, Lakay. Maraming salamat sa Alright, next na interview niya dito sa sa Bilyonaryo, The Spokes. din kami sa mga sinasabi namin, mga pahayag namin because as you know, we've Medyo hindi lang, as you said, no, it's the proceeding that you're questioning, not the probable cause already, di ba? Kasi nga, it's being used, the platform is already being used to assassinate the character of the Vice President. Sorry for the word, but, to lack of better word to say it. I don't want to be accusatory, but of course that is always a fear of the defense. And then, syempre, ang sasabihin naman, ang ibabato naman sa atin na hindi naman kasi sumisipot ang Vice President or ang defense team. Sa defense team naman kasi, ang pagkakaintindi namin is if the principal or the client is not there, then wala naman kaming gagawin doon but to assist, hindi ba the client. And so, if the client is not there, then what's our participation? Secondly, with our client naman, I think we made it clear that with the petition that we filed with the Supreme Court, we have to remain consistent, and even speaking practically. For example, parating tinatanong kasi na is the respondent present, to maybe refute, rebut, or present controverting evidence doon sa present nila. But those pieces of evidence, allegedly pieces of evidence and testimonies that were given, hindi naman kami nabigyan ng advance copy ng mga dokumento niyan. So,
practically speaking, Kaya nga, di ba? Vice President or the defense even expect Paano sila mag-defend? to answer right then and there intelligently, hindi ba? Kung hindi pa namin na-examine ang mga dokumento. So these are, nuances that that's why we believe that there was really no advantage in us, To appear. attending or appearing these proceedings. Is it also an issue with defense that Congresswoman Laila De Lima, who endorsed the impeachment complaint, is also allowed to ask clarificatory questions and then also make manifestations and cast her vote? It was a thought that entered the defense mind, obviously. Kasi syempre may bias pag Yes. ganon, pag endorser ka rin. But however, I think even during the president, when the president's impeachment complaints were being tackled, na-raise na rin yata yan. Okay. And if I remember correctly, they said that for as long as they're members of the committee, they can ask. And so we did not see the point na rin of raising that issue. And of course, this is with all due respect to Representative De Lima, Yes. who I have the utmost respect for also. In fact, even if you're not a member, you can also ask questions and make statement, except that you cannot vote, di ba? You cannot ask questions Ask, Yun ang naging rule nila. manifestation. Like that's why You can just make your statements kasi si Paolo, Congressman Marcoleta, Paolo, Marcoleta. Congressman, I think, Nazal, they can only make manifestations. Yes. No? Or Diba? Napaka-unfair. Kahit papuntahin nila dyan sila, Attorney Boa at ng team or si VP Sara, anong gagawin niya doon? Naka-display habang sila yung plano nila na i-humiliate yung tao, ganon? Hindi sila makatanong. Mismo nga si, tingnan nyo, kahit ginaganon-ganon nila si Kong Marcoleta, pabalik-balik pa rin siya doon. Oy, nakita nyo, doon pa lang, example pa lang, na gusto nilang pahiyain si Kong Marcoleta. Pero syempre, matalino yung tao, hindi nyo basta-basta magagawa yan. So, doon pa lang, how much more sa VP, di ba? enter manifestations So in they the cannot record. ask questions because they cannot be answered. No, because that's in They're not members Yes, of the because you're not committee. member. That's in the rule Yeah. Under the rules, only members of the committee may Yeah. examine or cross-examine. So one of the highlights mentioned yesterday was VP Sara visiting Ramil Madriaga and former Congressman Arnie Teves in jail. So how much weight do you think this carry? Well, that information came about yesterday. That's not true. The Vice President has always denied O visiting yan, makinig. Madriaga because by the mere fact that she does not know Ramil Madriaga personally, so we don't see any reason So why where she are would they visit getting him. this, no? Na meron pa silang evidence na nagpunta Let's siya be doon? fair, kasi nagsabi naman ng ating NBI director, kasi bago siyang director, no? And nagsabi naman po si Director Matibag that it's allegedly supported by documents. So we'd like to see the documents. We wouldn't Kaya nga. want to comment on that now because si Secretary John Vic Remulla already mentioned, di ba, a few Actually, madaling sabihin yan. Meron kaming proof, meron kaming document, pero sa kabila niyan, sa likod niyan, hindi naman sila nagpapakita or nagbibigay ng proof Sabihin lang nila in public yan para yung thinking ng mga tao, kumbaga, maitatanim na sa thinking ng mga tao na, may ebidensya naman sabi ni ganito Pero sa totoo, wala naman talaga silang ebidensya. Bakit hindi nila may pakita ebidensya kay attorney? Not even giving up a copy of their yung sinasabi nilang ebidensya nila doon, yung SALN, yung BIR, hindi binibigyan sila attorney para mapag-aralan nila. Yung affidavit, hindi rin sila binibigyan. weeks, if not months ago, that Galing it was nyo, actually Arnie Teves The Vice President visited. allegedly Yeah. visited. And so these things are supported by records. The warden is there. The lawyer of Arnie Teves was there. So tingnan na lang natin kung ano tong mga dokumento that he was See? Yung kay Kong Teves, aminado sila at may ebidensya na binisita nga ni VP. Pero yung sinasabi nila na binisita daw si Madriaga na isang kidnapper, wala silang ebidensya. Mismo si Remulla, si John Vic Remulla ang nagsabi na binisita ni VP si Teves. Ngayon, ang drama nila kahapon, lalo na itong si Digamo na siya namang pumatay sa asawa niya, ang drama nila kahapon,
lalo na si Janice Digamo, sabi niya, kaya daw binisita ni VP Sara si Ong Teves para utusan si Teves na tirahin itong si Madriaga. O di ba, yung una nilang pahayag binisita ni VP si Madriaga. Nung nabuking sila, dahil itong si John Vic Rimulya, sinabi niya na hindi si Madriaga kundi si Teves. So may bago silang script ngayon. Pertaining to, again, to at least be fair, may dokumento daw kasi. So, and Yeah. the defense is ready to Kung may dokumento, pakita nyo. Bigyan nyo ng kopya yung team ng confront these documents and even ni VP the Sara. witnesses. Pero yung claim daw kasi is that si Madriaga dapat talaga ang pupuntahan, except that si Madriaga doesn't want to see the VP. That's Hindi, wow. the claim. Oh, as far as we know, that's not true. But again, Ma-feeling ka. kung may documents, pakitaan natin. Kasi madaling mag-allege. It's his word against Madaling So, may record yan. Dun sa entry, di ba? Mag-lalagin ka pa dyan. mag-allege. I think it's really, may records naman yan. Diba? Ang BJMP, may records naman yan. May warden naman dyan. Kasama naman ng warden pag bumibisita ka. So, I guess these things, have Sabi nila sira yung CCTV. to be produced. And on the part of the defense, we're very much confident we can confront these Yung documents. visit kasi sa jail na yan, malaking bagay, no? As opposed to other things that Remil Madriaga is saying about his relationship with the Vice President, di ba? Kasi yung iba na mga pictures, etc., madali kasi yun Kasi anybody, even any supporter of Sara, VP Sara, can have that selfies and photos and to Yes. be there anytime Yeah, with her. Pero itong pag-visit sa jail, that's another story altogether. Kasi it would actually confirm somehow their relationship. Diba? Exactly. They know each other. That's why we'd like to see the documents. Because as far as we know, and as far as, syempre, kinausap din namin ang client namin tungkol dyan. No? And she really does not know, and we stand by it, no? That she does not know Remil Madriaga, has never worked with him on a personal, professional level. So, kung meron mang ganyang allegation, I think ang importante is makita natin yung ebidensya. Dyan. Ang lakas ng loob niya, no? Kung gano'n. Kasi like yung birthday greetings, I think we're all aware. Yeah. In fact, She may... does Yes. of those. That's you true. know, so, Magpapa-birthday greeting. Kasi ang labas close siya kay PRD. Close siya kay VP Sara. 'Di ba nga meron niya mga may mga photographers, parang videographers may mga sumusunod sa kanila. Kung hindi man yung mga media, 'di ba? Bakit ni minsan hindi mahagilap si Madriaga sa background? Parang photo bomber kumbaga. Wala tayong makita. And wala tayong makita na yung certain pictures or videos na kagaya nila Senator Bongo kasama ni Tatay Digong or kasama si VP Sara. Wala tayong makitang ganun. Kasi ang dating nakiusapan ako ni Rodrigo Roa Duterte na suportahan si VP Sara. May conversation? May tawag or whatever? Kasi ang dating halos siya yung pinagkakatiwalaan. Pero the mere fact na wala kang may pakita, birthday ni Attorney Monsayak, may pinakita siya. Pero birthday mo, wala kang pinakita, nakasama mo si PRRD o kung sino man sa pamilya, na inaanak mo, yung anak ni yung ganito, ganyan. Pero yung kay Monsayak, may pinakita siya. So that's very di po pwedeng basta sabi-sabi lang yan. Oh. And that's very shocking. And you know what's shocking? Yung mga electric bills natin ngayon. Check nyo yung electric bills natin. Grabe ang itinaas ng electric billings natin. Tingnan ninyo. Issue ngayon yan. Tingnan natin. Hindi lang sa social media, kundi direktang daing na ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco. At gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang mga bill nila, yung iba sabi triple pa. Looking at the rates archive of Meralco, generation cost apparently increased 765 in February to 840, an increase of 75 centavos. Bakit? Mr. Chair. Generation na to hindi na ito fuel and so on or
Nakakita na ang gobyerno ng pamamaraan paano gatasan ang kababayan nating mga Pilipino via generation, transmission, ano yan, 4Ps at kung ano-ano pa dito sa electric billings natin. Imported are dollar denominated. Actually po kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng malampaya, dollar denominated po din yung bayad sa kanila. So every time mag-depreciate yung peso, lumalaki po yung peso equivalent ng cost ng fuel na yun. Wow. Imported din sa Malampaya kahit Lumaki po yung presyo ng kilowatt hours. Yung presyo ng kilowatt hours nakabase po hardly supports the idea that higher consumption occurred in the summer. So, what's going on? Itong si Gatchalian nagsasalita about dito sa electric na to. Pero lingid sa kaalaman ninyo, may kinalaman to sa mga batas yan sa sa electric billings na yan. Kinalaman to, balang araw malalaman ninyo na siya din ang nasa likod ng pagtaas ng electric bills. Kasi nga, yung ginawa ng gobyerno ngayon, winepunes nila, ginamit nila yung Kongreso para magpatupad ng batas na ganyan para makapaggatas sila mula sa taong bayan. Kaya nga sabi ni Congress Miao na malapit na ata nilang i-expel ang wala kumbaga, umanong senyales yung House of Representatives ng pagsisisi o kahit anong lugar ng mga magnanakaw. pagbabago kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa kabila ng kaliwat kanang nakuhang reklamo dahil sa mga umano'y maling asal nito sa Kongreso. Para kay House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Maling asal, wow. maaari na itong Dengbak siya. mapatalsik bilang mambabatas matapos 2 beses na patawan ng 60-day suspension. Historically kasi sa Kongreso, kapag na-suspend ka na, and then you have another suspension, and in his case, the second suspension had a very strong warning that if he repeats it again, it will proceed to a higher penalty. Well, technically, it's expulsion kasi it's Hindi na kami magtaka. suspension then expulsion. Ngunit ayon kay Representative Garin, nasa House Committee on Ethics and Privileges pa rin ang desisyon kung ano ang susunod na aksyon kay Barzaga. Lalo na at nasabi na niya at ng iba pang miyembro ng komite ang kanilang posisyon patungkol sa batang mambabatas sa isinagawang pagdinig kahapon. Paliwanag ni Garin, hindi siya maaaring bumoto dahil siya rin ang complainant sa 2 panibagong inihaing reklamo laban kay Barzaga kahapon. Ang isa ay dahil sa pagdawit sa kanyang anak at kay House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa pagkamatay ni yumaong Iloilo Vice Mayor Aimee Paz Lamasan. Habang ang isa pang reklamo ay nag-ugat naman sa biglaang pagla-livestream ni Barzaga at pagtatapat ng kanyang cellphone sa mga miyembro ng House of Representatives. Parang his point is, that's his nature as a cat, but he's not a cat. He's a member of Congress, duly elected, who should demonstrate what is Tama, hindi naman siya cat kasi yung cat hayop. Yung hayop, kayo yun. expected, commensurate to his position. Hayop Kay kayo. Garin, bagamat nakakatawa, hindi laro ang pagiging mambabatas at hindi dapat maging ganito ang ugali ng kinatawa ng isang Hindi, kayo literal na nilalaro nyo yung taong bayan. By spending our money, nilalaro nyo ang emotion at kalusugan, katatayuan ng taong bayan. Kinakawawa ninyo. Naawa ba kayo? Etong si Barzaga, may ginawa ba siyang kabalbalan para sa taong bayan? Kayo, mali-maleta, paldo-paldo kayo, kawawa naman kami. distrito. Sinagot naman ni Barzaga sa pamamagitan ng isang Facebook post ang pahayag ni Garin. Anya, dapat bang gayahin si Garin na umano'y dahilan ng pagkamatay ng mga kabataan dahil sa dengvaksya. Kaya nga. Dagdag pa nito, naninindigan siya sa kanyang mga pahayag at ang House of Representatives ay institusyon umano ng kapalpakan, mga magnanakaw at kahihiyan. Ang sakit nun, no? Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko.
gulo dito, gulo doon. Ayan, gulo sa Malacanang, gulo sa Senado, gulo sa pati sa kapulisan may gulo. Ako. Muling nagpatupad ng reshuffle ang Philippine National Police sa ilang matataas na opisyal. Kasama sa inilipat ng pwesto ay si Police Brigadier General Jason De Guzman. Si Brigadier General De Guzman ay inilagay sa Directorate for Personnel Records and Management mula sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region. Pinalitan naman ito sa bar ni Police Brigadier General Christopher Abesia mula sa headquarter. Rigo doon sa PNP. Rigo doon sa Malacanang. Sa Malacanang naman, sa gabinete ni Marcos Jr., ang dami nang nagsisipag-resign. Hindi nila maatim, hindi masikmura ng kanilang tiyan ang pinaggagawa ng administrasyong. Mabuti na ngayon Kesa manatili ka dyan sa gobyerno na yan na alam mo naman, puro sila pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yan ang pinagbibisihan nila, yung impeachment. Tanungin mo, anong solusyon sa problema ng bansa? Impeachment.